Is it just high cholesterol or is it something more serious? Magandang araw mga kabarangay Belkens. Ako po ang inyong host, Dr. Jeffrey Santiago, ang kaagapay nyo sa kalusugan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang silent killer. Akala nyo ba taba-taba lang yan sa tiyan? Well, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang taba na bumabara mismo sa ating mga ugat, ang atherosclerosis. Ano nga ba ito? Is it just high cholesterol or is it something more serious? To help us understand, we have our cardiologist, Dr. Jesselyn Sia today. Doc, welcome to the show. Salamat, Doc Jeffrey, at hello sa lahat ng ating mga viewers. So, importante itong topic natin ngayon kasi madalas wala itong symptoms at huli na ang lahat kapag napansin na. Nakakatakot pala yan, Doc. Diretsuhin na po natin. Ano po ba talaga yung atherosclerosis at parang ang hirap pong bigkasin, no? Pero parang mas mahirap maintindihan ng ating mga kabarangay BK. Parehas lang po ba to dun sa sinasabing pagbabara sa puso? So, gawin natin mas simple. So, unahin natin sa pangalan. Ang atherosclerosis ay galing sa dalawang salita. Athero, meaning taba, at sclerosis, meaning paninigas. So, pag pinagsama natin, ang ibig sabihin ay pamumuo ng taba at unti-unting nagpapatigas at nagpapakitid ng ugat. So, Doc, para siyang clog sink na pagbarado yung tubo, hindi po makakadaloy ng maayos yung tubig. Exactly. So, kapag hindi makadaloy ang dugo, hindi rin makakarating ang oxygen sa mahahalagang organs natin, tulad ng puso at ng utak. So, maaari itong maging mas malaking problema tulad ng heart attack at stroke sa utak. Grabe naman pala yan, Doc, no? Lahat naman tayo at risk. Pero sino po ba yung parang mas higher risk sa atin? Lahat po ba tayo o merong mga certain individuals na mas mataas yung chance ang magkaroon nito? Wala po itong pinipili. Actually, may mga taong mas at high risk. Pero sino ba itong mga ito? Una, ang mga naninigarilyo. Ang sigarilyo ay direktang sumisira sa ugat at nagpapadikit sa taba sa loob nito. Ikalawa, ang mga pasyenteng may mataas na kolesterol, lalo na kung mataas ang bad cholesterol o tinatawag na LDL. Mga may diabetes, sobrang asukal sa dugo ay parang kalawang sa loob ng ugat. Ang mga pasyenteng may alta presyon o high blood pressure, ang malakas na pressure ay nakakagasgas sa lining ng ugat, kaya mas madaling kapitan ng dara. Mga kulang sa exercise, at mga unhealthy na kumain, mahilig sa sobrang mamantika, maalat at matatamis, especially yung mga mahilig sa fast food, prito at processed na mga pagkain. May mga family history na sakit sa puso at habang nagkakaedad, mas dumadami ang pag-ipon ng bara. So, Doc, marami pala sa atin yung mga at risk, no? Doc, paano natin malalaman kung meron na po tayong atherosclerosis? May mga symptoms po ba to na dapat kaming bantayan? Ito ang mahirap sa atherosclerosis kasi kadalasan wala itong sintomas sa umpisa. Ang tawag namin sa kanila ay silent disease. Ngunit, pag malaki na ang bara at kulang na ang daloy sa dugo, ito ay nagdudulot ng mas mabigat na problema at depende sa involved na ugat. Kung ang involved na ugat ay puso, ikaw ay maaaring makaramdam ng sakit sa dibdib at hingal. Kung utak naman, ikaw ay maaaring makaramdam ng simptomas ng stroke. So, Doc Sia, ano po ba yung mga test na pwede nating ipagawa para malaman natin kung at risk talaga tayo o meron na ba tayo? Meron po bang mga age na dapat nang simulan yung mga test na to? So, base sa mga international guidelines, ito ay ang approach natin ngayon is base sa edad tsaka sa risk factors. Hindi kasi siya one size fits all. So, kadalasan, pag over 18 years old, kailangan nagpapacheck na tayo ng blood pressure, ng sugar, at ng cholesterol, usually 1 to 3 years. Pero depende yun sa resulta. Kasi kung ang resulta mo, maganda naman, pwedeng mas madalang. Pero kung medyo matataas na ang mga resulta mo, mas kailangan mas madalas ang check-up. Ngayon, ang mga pasyenteng 40 years old pataas, doon na pumapasok yung tinatawag na may formal heart risk assessment. So kapag katamtaman ang risk mo, mas maganda merong tinatawag tayong CT scan ng calcium score, makikita natin doon kung significant ba yung mga pagbabara mo sa ugat ng puso. Ngunit, hindi naman siya routine. Ang ECG,
stress test, CT scan, hindi ito kadalasan ginagawa kung mababa naman ang risk mo. Ginagawa lang natin ito kapag mataas ang risk. Dok, hindi po pala porket bata pa, safe na tayo, no? Depende pa rin po sa mga risk factors. Pero Dok, meron ka po bang maibibigay na tips para sa ating mga kabarangay Belkens, mga pusong Pinoy tips para po maiwasan natin yung atherosclerosis? Unahin na natin, may mga bagay na hindi natin mababago at may mga bagay na kaya nating baguhin. So ito ang hindi natin kontrolado. So una, yung edad, habang tumatanda, mas tumataas ang risk. Kasarian, kadalasan mas maaga ang risk sa lalaki. So ang mga pasyenteng may lahi sa pamilya or family history, may lahi kayo ng heart attack or stroke sa pamilya, hindi natin ito mapipili. Pero, pwede tayong mas maging maingat kung meron tayo nito. So, ang mga kayang baguhin or tinatawag nating modifiable risk factors, ito yung mga pagkain ng tama, exercise at least 30 minutes na paglakad o paggalaw at least 5 times a week, pagtigil ng paninigarilyo, alagaan ng timbang, kontrolin natin ang diabetes, ang high blood, cholesterol at uminom ng tamang gamot kung nireseta at bawasan ang stress. Ayun naman pala, tandaan nyo po yan mga kabarangay BK, no? Meron po tayong mga modifiable risk factors na magagawan pa natin ng paraan para po hindi na natin hintayin mag-clog pa yung ating mga daanan ng dugo bago po tayo magbago. So, Doc Jess, kung meron kang mensahe na iiwanan sa ating mga kabarangay BK, ano po yung mensahe na gusto nyong huling sabihin para sa kanila? So, kung may isang mensahe lang akong gustong iwan sa ating mga viewers, so, ang atherosclerosis ay hindi siya biglaan. Unti-unti itong nabubuo araw-araw sa bawat kinakain natin, sa bawat bisyo, at sa bawat araw na pinipili natin hindi mag-exercise. Tahimik ito sa umpisa, pero pwedeng maging malakas at mapanganib kapag huli na. Hindi natin mapipili ang edad at family history, pero mapipili natin kung paano natin aalagaan ang ating katawan. Simulan natin sa maliliit, mas tamang pagkain, mas madalas na pag-exercise, mas kaunting bisyo at regular na check-up. Dahil ang puso mo ay hindi napapalitan, alagaan mo ito habang tahimik pa ang sakit, hindi kapag sumisigaw na ito. Oo nga, Doc Jessie, agree po sa lahat ng sinabi nyo. Sobrang dami naming natutunan sa atherosclerosis. Salamat po sa pagbabahagi ng inyong expertise as a cardiologist, no? At sa lahat ng nakikinig, tandaan, mahalaga po ang puso nyo. Magpatingin, maging compliant dahil kailangan nyo pong mas maging healthy ngayong 2026. Hanggang sa muling Real Talk, mga kabarangay BK. Ingat po tayong lahat!